Ninuli, kakayanin mo ba ang laban na ito? Pag natalo tayo, malamang wala na tayong panlaban na dadalhin sa baryo. Malayo pa yung Altagan eh. Nag-alalang wika ni Danilo. Huwag kang mag-alala, Danilo. Oh, malakas ang kalaban pero di yan alam ang mga karga nating ibabato. Wika nito sabay tapik sa balikat ni Danilo. At pumasok na sila sa loob. Pagpasok nila sa loob, hindi nga sila nagkamali. Naroon mismo sa loob ang matandang nagsasalita sa kanilang likuran kaninang umaga. Nakatayo lang ito at nakatitig sa pambato nitong manok habang hinahapyod-hapyod ang likod nito. Nakikiramdam lang silang dalawa sa paligid habang pinapakinggan ang mga sinisigaw ng mga mananaya. Maya-maya pa, suminyas na yung taga-karyong, lumapit na ang isa't isa. Nang makalapit na sila sa sentensyador, rinig niya itong nagsalita ng, "Matapos nito, umuwi na kayo. Hindi nyo alam ang tinatahak ninyo." Wika nito sabay dilat ng mga matang nanlilisik. Nang marinig ito ni Nuli, wala naman siyang naging imik. Dahil alam na alam niya ang nais ipahiwatig ng lalaki. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na nga ang unang sultada nitong si Nuli. Kaagad niyang pinababa ang mga anino ng mga bubuyog kahit hindi pa nagsisimulang magpakita ng abilidad ang kanyang kalaban. Walang sino man ang nakakayang makakita ng mga nilalang na yon dahil sa lakas ng abilidad at sa bulag nito. Pagbitaw ng mga tandang, agad-agad sumugod ang kanyang pambato. Nanlaki ang mga mata ni Nuli dahil nagkaroon ng refleksyon ang manok ng kalaban. Nang siyang halos yun ang inatake ng kanyang pambato. May pagkakataon ding nawala ito sa kinatatayuan, dahilan para mahirapan ang manok ni Nuli. Halos sa isang sabayang nagaganap ay halos dihado ang pambato ni Nuli. Hanggang sa nakita nitong si Nuli na dumapa ang lalaking matanda sa lupa habang may binibilog-bilog sa mga kamay niya. Nang akmang may pakawala na ito sa lupa, nakita ni Nuli ang isang nilalang na parang sa isang alakdan ang wangis at may kalakihan ito. At agaran ding tumungo sa kung saan naroroon ang pambato nitong si Nuli. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang nabawal sa lupa ang manok niya at halos nagpagapang-gapang na ito sa lupa. Dahil sa mga nakita ni Nuli, agaran niyang tinawag ang mga anino upang matulungan ang kanyang pambato na naghihirap na. Sa paglikha ng mga anino ng kawangis ng manok ni Nuli, doon pa lamang nagawang tantanan ng kalaban ang manok niya. Sa pagbitaw niya ng mga dasal sa hangin, ay ang pagdampot naman ng sentensyador sa dalawang manok na naglalaban. Paglapag nito sa lupa, biglang nagsisigawan ang mga tagawala. Nang magpakawala ng atake ang manok ni Nuli nang nakakamatay, kaagad bumaon ang tari nito sa nilikhang baluti ng matanda na halos ikinagulat nito. Dahil sa kakaibang abilidad ni Nuli, doon pa lamang nalaman ng mga kalaban ang kakayahan ng kanyang pangkat. Ngunit magamat panalo sila sa labanang yon, sa kasamang palad, nasawi ang pambato nila dahil sa tindi ng tama at karga sa kalaban din. Paglabas nila ng sabungan, maiging nakikiramdam ang kanilang pangkat
dahil marami ding mga alagad ang kalaban na nag-iikot sa lugar. Ninais man nilang lumaban ng pangalawa, pero hindi na nila mahabol ang oras. Nasa 5:00 na kasi yun ng hapon at kasalukuyan nang nagsiuwian ang ibang mga tao. Kasabay ng pagkawala ng ilang mga tao ay ang paglisa ng pangkat nila Nuli sa sabungan na yon. Ninais nilang pumunta sa burol na kanilang pinag-iinuman kanina upang doon isasagawa ang kanilang hapunan. Habang abala sila sa kanilang paghahanda ng makakain, biglang nakasipat itong sinuli ng grupo ng mga kalalakihan sa baba ng maliit ng mismong burol na kanilang kinalalagyan. Nakatayo lang mga ito at nakatitig sa kanila at hindi nila nakikitaan ng paggalaw. Kaagad nila itong ipinagbigay alam kila Manong Duming upang malaman ng mga ito ang kasalukuyang nangyayari. Hayaan nyo lang sila. Hanggat wala pa silang ginagawang nakakagalit sa atin, malaya silang gawin ang mga bagay na yan. Batid kong kalahi ito ng matandang nakaengkwentro ninyo, kaya mag-iingat kayo. Sa ngayon, busugin nyo muna ang mga sikmura ninyo dahil susuong na naman ang ating pangkat sa madugong labanan. Sagot naman ni Manong Duming at hindi naglaon. Nawala din ang mga kalalakihang yon. Makalipas ang kalahating oras, nakahanda na nga ang mga pagkain. Sabay-sabay nila itong nilantakan hanggang sa sila'y mabusog. Matapos nilang kumain, agad din namang naglabas ng tuba si Mang Carpio. Isama natin sa ating pagtugis ang grupong ating nakaengkwentro. Para sa akin, wala silang pinagkakaiba sa ating mga kalaban. Wika naman ni Mang Carpio. Paano naman natin hanapin ang pugad ng mga nilalang na yon? Kung sakaling sila man ang dumukot kay Bandoy. Tugon naman ni Tonyo. Base sa mga nakalap ko sa grupo, 70% ang paniniwala ko na sila ang dumukot. Mamaya, malalaman natin ang totoo pag makarating na dito ang dalupahaw kong inutusan. Mahanap natin sila. Sagot naman ni Manong Duming. Makalipas ang 1 oras, di pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, kaagad na nilang sinundan ang bakas ng mga nilalang nang dumating na ang dalupahaw. Dumaan ito sa kagubatan, kaya maigi nila itong sinundan. Dahil medyo malapit lang naman ang lugar na yon, kung kaya't narating nila ito nang walang kahirap-hirap. Ang tanging nagbigay lang sa kanila ng pahirap sa lugar na yon ay ang paghanap sa kubo ng mga ito at pagsusuot sa masukal na daanan. Habang patuloy sila sa paglalakad, maigi naman ang pagmamasid nila Nuli sa buong paligid. Dahil sa madilim talaga ang gubat, kung kaya't nahirapan na ang ilan. Hindi naman ito problema sa 2 ermitanyo at ng 3 antingero kabilang si Nuli dahil sa malakas ang kanilang paningin kahit tuwing gabi. Ilang oras pa ang paglilibot sa gubat, matagumpay na nga nilang narating ang pugad ng mga nilalang na kanilang nakaengkwentro sa sabungan. Nakakubli ito sa 2 malaking tipak ng bato, kung kaya't hindi ito madaling masilayan sa mataas na lugar. Sa pagpasok nila sa 2 malaking bato, doon nila nasipat ang malabaryo ng mga ito. Meron itong mga kubong na sa 8 ang bilang na hindi gaanong kalakihan. May nasisilayan din silang mga kasuotang puno ng dugo na pinaghihinalaan nilang naging mga pagkain ito ng mga aswang. Marami ding nagkalat na bungo ng tao sa lugar na isang palatandaan
na hindi ordinaryo ang mga taong naninirahan sa mga nagdaang linggo nito o buwan. Sa paglibot nila Manong Duming sa mga kubo, nakakita sila ng mga tandang na pagala-gala sa lugar na yon, na parabang pagmamay-ari ito ng mga magsasabong na tao. Isa itong patunay na purong mga sabongero ang dinutukot ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahil sa wala silang nakitang nilalang sa lugar, doon na nila inumpisahan ang pagsunog sa mga kubo. Lahat na nakita nilang kubo sa lugar ay kanilang sinunog upang wala nang makaalam na minsang pugad ng mga aswang na kung tawagin ay mga abwak ang lugar na yon. Hindi nila nilubayan ang lugar na yon hanggat hindi tuluyang matutupok at magiging abo ang lahat ng mga bagay na kanilang sinunog. Matapos nila itong gawin, pinili na nilang magbalik sa bahay ng kanilang tinutuluyan dahil wala naman silang alam kung nasaan dinala ng mga aswang ang nakilala nilang lalaki na nagngangalang Bandoy. Pagdating nila sa bahay ng mga albularyo, kanya-kanya na silang paghahanda ng mga gamit sa paglakbay nila kinabukasan. Ang iilang mga antingerong kasama nilang nakatira sa tarusan ay piniling tulungan sila sa kanilang mga ginagawa. Ermitanyong Duming, Mang Carpio, maraming salamat ho sa ginawang pagtulong ninyo ha. Marami man tayong pinagdadaanan. Ang importante, nagtatagumpay tayo sa digmaan. Sana, sa mga susunod pang mga panahon, ay muli namin kayong makasama sa laban. Wika ng isang albularyo. Walang anuman iho. Mag-ingat kayo dito ha. Huwag ninyong pababayaan ang mga sarili ninyo. Ikaw, Lucio, ikaw pa naman ang mahilig dumayo sa baryo ng sabong na mag-isa. Mag-iingat ka. Sagot naman ni Manong Duming. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang mag-inuman upang kahit papano maging matiwasay ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Sa pagsapi ng espiritu ng alak sa kanilang mga katawan, doon na muli nilang napag-usapan ang mga naganap sa tarusan. May ilang mga antingerong muling umiyak dahil sa kanilang pinagdadaanang hirap sa mga demonyong huli nilang nakakalaban. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga usapin, hindi maiwasang magtanong ni Nuli tungkol sa kalahating wangis na nagpakita sa espiritual niyang kaanyuan at kung bakit ito kinakatakutan ng mga balbal at wakwak. Nang marinig ng ermitanyo ang katanungan ng kanyang disipulo, ay nagwika naman ito ng, Iho, huwag mong alalahanin ang wangis na lumitaw sa likod mo. Ang abilidad mong yan ay minsan ko na ring nakita kay Macario, na isa din sa pinagkalooban ng mga diwata. Ayon sa maestro nitong si Macario, na yan na ang magiging pinakamalakas mong estado mong taglay. Hindi ko man alam kung paano ka matulungan ng kalahati ng wangis mo, pero ramdam kong mabibigyan ka nito ng pambihirang lakas kapag ikaw ay nasa digmaan. Hanggang dito na muna mga kermitanyo, at pagpasensyaan nyo na ang boses natin dahil inuubo tayo tapos sabay pa ng sipon. Pasensyaan nyo na. Yung shoutout natin ay sa susunod na video na dahil nahihirapan akong magsalita ngayon Parang angkatin ng lalamunan.